maituturing na biyaya ang pagkakaroon ng anak, itong si Elorde, tila sumobra ang nasalo niyang mga biyaya. Ang kanyang mga anak, kung bibilangin lahat, aabot ng 26. Kung ang iba, ipinakalilihim ang kanilang mga anak sa iba, si Lorde, ipinapangalandakan pa ito sa Facebook. Hindi na iniisip yung kapakanan ng bata. Gawa na lang ng gawa siguro ang alam. Hindi po niya mabubuhay pag wala pong trabaho. Lalo na yun, maraming anak. Si Lorde kasi, 19 lahat ang kanyang nakarelasyon na nagbunga raw ng 26 na mga anak. Tama po ang inyong narinig, 26 lahat ang kanyang mga anak. Sa Mindanao, sa Takurong, may anak ako doon. Mayroon din anak sa Samar, Katbalogan, Tacloban, Dumaguete, Siquijor, at saka dito sa Pismo, Tarlac po, Kalinga, Pampanga. Ito, Western Samar, mayroon din ako anak. Kalinga, mayroon ako dito. Tubong Tarlac, si Lorde, sundalo noong dekada 70. Maganda sir ang katawan ko noon. Wala akong tiyan, maskulado ako. Maganda ako magdala ng uniforme sir. Ending boxingero pa ako. Pinapalakpakan ako sir ng mga babae. Sa bawat lugar daw kung saan siya nadestino, meron siyang nakamabutihan. Papakit mo na doon sa mga babae hanggang magipagkilala. Mamaya nandun na sa loob ng kampo. Nagtataka kami, uy may asawa ka. Ay, huwag kayo maingay. Paliwanag pa niya, tila minana raw niya sa kanyang ama ang pagiging babaero. At dahil mahaba-haba ang love stories ni Lorde sa 19 niyang nakarelasyon, simulan na natin ang countdown. Ang unang babae na kanya raw minahal mula sa Samar, itago natin sa pangalang Gloria. Maganda siya sir, matago sa ilong. Rekomenda sa akin ng mga kabag-anak niya dahil alam nila mabait ako. Nagkaanak sila, subalit matapos ang 1 taon, may nadiskubre si Lorde. Pinagtataksilan mo ba ako? Hindi man ako talaga loko-loko dati. Pero nung ginawa sa akin yun, na mismo uncle ko pa, pinagkabitan niya, sinumpa ko sir, papalitan kita kako. Kaya kong mag-asawa ng kahit ilan, hindi lang ikaw. Hanggang dumating ang pangalawang babae sa kanyang buhay, si Rosario. Hindi niya tunay na pangalan na tiga Samar din. Tinanang ko na sa Manila. Ay pangalawang naging asawa ko, 3 rin anak ko. Isa na rito si Maricel, na kasalukuyang nasa Cavite. Hindi siya nag-alaga sa amin, pinabayaan niya kaming magkakapatid, nagkahiwalay kami. Nagagalit ako sa kanya. Dahil sa ginawa na sa amin, iniwan niya kami. Pinabayaan dahil sa kalooban ko, ayaw ko siyang mapatawad. Inimbestigahan daw ni Maricel kung totoo bang 26 silang magkakapatid. Ang kanyang nadiskubre, hindi lang, kundi posibleng mahigit 100. Pag may mag-ano sa akin sa Facebook, dinidelete ko na lang din. Binibilang ko kasi sila. Sabi ko, taga saan ka? Iba-ibang lugar. Pero sa lahat ng nag-message sa kanya, nagduda siya sa isang nagsabing kapatid daw niya. Sinabi niya sa akin, ikaw ba si Ate Maricel Apolonio? Sabi ko, bakit mo ako tinatawag na ate? Sabi niya, kasi ako yung anak ni Lorde Apolonio sa alang-alang. Sabi ko, anak ka ba? Talaga, anak ka? Eh kasi hindi ko nga na-expect na mayroon pa ako doon, kapatid. Ang pinagdudahan ni Maricel na kapatid sa ama, nagpaunlak ng interview. Siya si Lourdes, anak ng ikatlong pag-ibig ni Lorde sa tinderang si Elizabeth na tiga Alang-Alang sa Leyte. Tinatanong ko nung maliit ako, sabi ko, Ma, ba't wala pa si Papa? Sabi nung mama ko, wala, patay na anak yung Papa mo. At saka susunugin na daw niya yung mga sulat ng Papa ko. Kasi nga, wala na daw si Papa. Alam mo yung nangungulila kasama. Para bang naiinis ka. Kasi walang papa. Bakit ako mag-iiyak? Kaya ko buhay ang anak ko. Lalo lahat buhay pa yung magulang ko noon, nanay ko. Ngayon pa, malaki na. No, hindi ako nagsisisi. Basta sa akin lang, hindi na makigbalikan. Mag-asawa ako ng matino. Hindi nagloko yung Papa ko. Kumpleto pa sana kami.
Kaso iniwan naman din kami. Nagkaanak ako nung 16. Naglayas po kasi ako nun sa amin. Kasi nga nag-asawa ulit yung mama ko. Hindi ko tanggap. Sa araw na ito, nakatakda ng lumipad pa Saudi si Lourdes. Bigyan niya kaya ng pagkakataong makaharap ng personal ang kanyang ama. Samantala, sa ika-4 na pagkakataon, umibig si Lordy kay Lorna, hindi rin niya tunay na pangalan, na tiga Katbalogan sa Samar. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 rito sina Melody at Mark Kevin. Nakilala rin daw nila ang iba pa nilang mga kapatid sa ama noong ito'y naaksidente. Nadisgrasya si papa ko is si mama kong sumuporta. Nailabas lang siya sa ospital, doon lang nila inalagaan si papa ko. Pero yung nadisgrasya siya, ako ang naghanap ng pera. Medyo may tsura siya nung binata siya. Siya pa yung sasabihin niyang linoko. Sa dami-dami niyang babae, siya pa yung lulukohin. Masama rin ang loob nila kay Lordy. Wala kaming sariling papa, may kaagaw kami. Pero yung nauna okay lang, wala naman kaming magagawa eh. Nagagalit po ako kasi until now, ginagawa niya pa rin yung dating ginagawa niya na nag-iipon ng mga babae, ng mga anak. Hindi naman lahat kaya niyang suportahan. Pakiramdam ni Mark Kevin ang sumpa na ipasa sa kanya. Ako po yung umako ng karma niya. Napunta sa akin lahat ng kamalasan. Meron pa akong naanak hanggang. Nakontak din namin ang ika-6 na nakarelasyon ni Lordy, si Ella. Mas mahirap ang trabaho ngayon dahil ako nung mag-isa. Mahal ko pa rin naman siya kahit marami siyang babae sa buhay niya, kahit marami siyang anak na sa labas, tinatanggap ko pa rin yun. Kaya lang yung mga asawa niya, pinagsisilusan naman kasi ako. Hindi ko pa rin siya nahanap, hindi ko pa rin siya nakikita. Ilang taon na ako naghihintay. Kapag asawa na ako lahat wala pa rin. Ang mga sumunod na nakarelasyon ni Lordy, nakilala niya matapos siyang mag-ensayo ng boxing. Meron din siyang nakilala sa kampo. Meron pangaraw magpinsan. May tindera ng isda. Meron ding drug dealer at hotel receptionist. Pero sa 19 niyang nakarelasyon at 26 na mga anak ni isa, wala siyang kasama ngayon. Siya'y nag-iisa, kapos sa buhay. Pakiramdam niya, ito ang kanyang karma. Gusto ko talaga sila makita. Pero wala man ako magagawa dahil wala na akong anak buhay. Kung sakaling alagaan ako nun, di pasalamat ako. Kung hindi nila ako maalala, di wala akong magawa. Si Lordy, inaalagaan ngayon ng kanyang ina dito sa Tarlac. Mas maigi po sana i-deconstruct or buwagin po natin yung mindset na ang mga lalaki ay dapat macho. Dapat marami silang mga nagiging kasintahan, dapat malakas sa inuman, dapat malaki yung katawan. Kasi ito po ay nagiging oppressive. Karapatan ng bawat mag-asawa na magplano kung gusto nila maraming anak, okay lang. Pero i-consider pa rin nila kung ano yung magiging beneficial sa lahat, sa buong family. Like, i-consider nila makakapag-aral ba ang mga bata, magkano ba ang sweldo ni mother, ni father. We cannot just anak tayo na anak every year. Kailangan iplanuhin siya talaga. So, napakalaga na contraceptives. Samantala, ang anak ni Lordy sa ikatlo niyang pag-ibig na si Lourdes, palipad na pa Saudi Arabia sa araw na yon. Ayaw na raw sana niyang katagpuin pa ang kanyang ama dahil masama ang loob niya rito. Pero nagbago ang kanyang pasya. Maalis na po ako. Kaya nagbago ako nakapunta dito pa kasi nagdadalawang isip pa kasi ako. Baka pagpunta ko dito, may pamilya ka o may anak ka na magalit sa akin. Hindi pa rin kita pabayaan. Tandaan mo yan. Mahalin pa rin kayo dahil anak ko kayo, dugo ko kayo. Ngayon, nandito ako para magpaalam. Okay. Ingat ka. Si Maricel man, gustong makaharap ang kanyang ama. Pero para komprontahin daw ito. Magandang hapon po. Ako po si Maricel.
galing sa summer. Sama ng loob ko po sa inyo. Parang ayaw ko na nga ako kayong makita. May kasalanan ka din. O may kasalanan ako. Kasi nang bababae ka. Kung hindi ka nang bababae, hindi ka nang magaganon ni mama eh. Tapos sabi mo, 26 lang kami, 105 pala kaming anak mo. Walang 105 na. Anong walang 105? Yung Dalmatian nga, 101 lang. Kami, 105. Ano? Pero kung sakali man, masamang loob nyo sa akin, kayo na lang bala magpatawad sa akin dahil sa nagawa ko sa inyo. Nadamay ko kayo. Sa mga palikero dyan o babaero, matuturaw kayo kay Lordy. Nasa huli ang pagsisisi. Nagsisisi ako kung bakit ko nagawa yun. Kapag mapanood nyo ito, huwag nyo sana akong tularan, huwag nyo tularan yung mamanap kayo ng ibang nagmamahal para sa inyo. Para hindi kayo magsisi balang araw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.